time. God is good. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Sa umagang ito, patuloy po ang ating pagbabahagi sa salita ng Diyos. As pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, binabati po natin in more than 100,000 people na sumusubaybay po sa aral ng Diyos. Secretly, that we have more than 60,000 minutes in time na nanonood po sa aral ng Diyos. At maging sa ating kaibigan na si Brother Gary Chavez bilang pamunuan ng Aspin Aguila. Ito po ay meron siyang agency sa Camias. At I believe isa siyang nasa gobyerno dati. At ngayon po ay pinagpatuloy ang advokasya sa pagtulong sa kapwa. At lalo tigit po na isa sa mga umaasa na makita ang implementasyon ng bawat mga naniniwala sa Diyos na itong panalangin ng Panginoong Jesucristo na kung paano ang kaharan niya sa langit, gayon din sa lupa. Ngunit tayo din po ay nagnanasa bilang mga Christ believers na hindi maaaring ang sino man na nakadestinate sa katuwiran ng Diyos ay mapenetrate po ng mga lumalakad ayon sa kalikuan. Tayo din po ay nagnanais na makasubaybay sa katuwiran ng Diyos sapagkat sa time natin, kung ako po ang tatanungin, mahirap po mangarap na maging lingkod ng Diyos sapagkat walang sweldo, walang allowance. Ito po ay libre na voluntary sapagkat ang kaligtasan po ay hindi pinabayaran ng Diyos. Ito po ay libre. At dahil dito po, ang hangarin ng bawat lingkod ng Diyos ay ang matupad ang kalooban ng Panginoon. At dito nagkaroon tayo ng maraming mga kaibigan sa paniniwala tungkol sa Diyos. Sapagkat sila din ay nagnanasa na makita ang katunayan, hindi lang sa grupo kundi sa individual maging sa time natin. Sapagkat dito po, sinulat ni Apostol Pablo sa kanyang time, na sabi po ng Galatians chapter 4 verse 2, but is under tutors and governors, until the time appointed of the Father. Datapwats nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Sa Ephesians chapter 1 verse 10, ayon din po sa pagkasulat ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. At titingnan natin sa sulat ni Apostol Pablo ang tungkol po sa appointed time of God. Sa Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Sa Genesis chapter 1, ang Diyos nag-create ng langit at ng lupa. At dito po sa dispensation ni Apostol Pablo bilang apostol sa Gentile, inilinaw niya na isa siya sa mga tinawag ng Diyos na ipaliwanag po ang tungkol sa fullness of time, katuparan ng panahon, na itong dispensation ni Paul, dispensation also of the Holy Spirit, sapagkat tinawag siya ng Panginoon after nung si Jesus Christ ay nagsuffer after the 3 days and the 3 nights. So, might together in one all things in Christ. Nililinaw ni Paul anong meron sa luklukan ng Diyos. Anong area ang kalagayan bilang Diyos, langit, heaven,
At ang iba po nag-interpret na paradise. At ang iba umaasa pag namatay, doon po pupunta muna for the meantime. Pinaliwanag din po ni Apostol Pablo, it is also na ang sanlibutan ito, pagdating ng dispensation of time, kapag tayo po ay full believers, na siyang apostol sa Gentile para sa time natin, iniisa-isa niya dito kung anong meron sa daigdig na ito. Ilang tao ang nabubuhay sa daigdig na ito, ano ang pamumuhay ng ibang mga tao, sino yung fake, sino yung totoo. At dito kapag fake ang isang tao, magre-react siya kay Apostol Paul at i-reject niya si Apostol Pablo. Sapagkat ang sinasabi ni Paul by his dispensation of time, yung fullness of time, wala na pong kulang yun. He might gather together in one all things in Christ. So kanina po, ang dinidiin ng scripture sa binasa natin kanina, pakibalik po doon sa Galatia na binasa natin. In Galatia chapter 4 verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Paul is our apostles to the Gentile, which is also the appointed time from God Almighty, in our time through Jesus Christ, as a believers in God through Jesus Christ, ang appointed time of God, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan, at hindi pwedeng palitan, at hindi pwedeng baguhin. Now, titingnan natin ang instruction ng Diyos sa Kanya pong lingkod, kung paano ang Diyos tumawag ng Kanyang mga lingkod bago ang panahon natin, at kung ano ang kalagayan ng isang lingkod ng Diyos, kung paano siya sumuway, at kung paano siya sumunod. If we talk Old Testament time, bago gumanap ang mga king, gumamit muna ang Diyos ang mga propeta to inform sa mga leader na ito kung anong dapat niyang gawin, ano ang mga instruction ng Diyos na dapat sundin. At makikita natin dito, para hindi lingid sa ating kalaman, yung kaganapan sa panahon ni Saul. At titingnan natin yung pagkasabi po sa Samuel chapter 9, verse 5. At ating tututukan po yung pagtawag ng Diyos kay Saul. Ginamit ang propeta Samuel na sa time natin, ang appointed time of God, kapag nag-instruction, nag-utos ang Diyos, wala na pong atrasan yun. At medyo masinan lang ang time natin sa spiritual, sapagkat ang time natin sa dispensation of time, like Paul, wala na pong bukas pinag-uusapan kundi ngayon. Kaya napakapalad po ang mga taong nakaalam sa katuwiran at nanindigan at nagpatuloy na ito po ay kabilang sa mga appointed time of God na kailangan pong gampanan, ganapin by the appointed time of God. Okay, so alam natin ang appointed time sa panahon natin that we have Gregorian calendar from January to December. At meron din pong kinikilalang Hebrew calendar mula sa kalendar ng Abib na magtatapos po sa buwan ng Adar. Na ito po ay nireconcile ng Diyos based on the Scripture through Jesus Christ by His appointed time. So dito po sa Scripture na binanggit natin, bago natin balikan ang Galatia chapter 4, verse 2, tunghayan po natin yung binanggit nating 1 Samuel and chapter 9, verse, simulan natin sa verse 4. Sabi sa Tagalog, at siya'y nagdaan sa lupaing maburol ng Ephraim, at nagdaan sa lupain ng Salisa,
Ngunit hindi nila nangasumpungan nang magkagayoy nagdaan sila sa lupain ng Saalim at wala roon. At sila ay nagdaan sa lupain ng mga Benjamita, ngunit hindi nila nangasumpungan doon. Verse 5. Nang sila'y dumating sa lupain ng Suk, S-U-P-H, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, halina at bumalik tayo, baka walaing bahala ng aking ama ang mga asno at ang alalahanin ay tayo. Verse 6, at sinabi niya sa kanya, narito may isang ang lalaki ng Diyos sa bayang ito, at siya isang lalaking may dangal. Lahat ng kanyang sinasabi ay tunay na nangyayari. Ngayon pumaroon tayo, marahil ay masasaysay niya sa atin ang tungkol sa ating paglalakbay, kung saan tayo paroroon. Verse 7, nang magkagayon sinabi ni Saul sa kanyang bataan, ngunit narito kung tayo'y pumaroon, ano ang ating dadalhin sa lalaki, sapagkat naubos na ang tinapay sa ating mga buslo at wala na tayong madadalang kaloob sa lalaki ng Diyos, anong meron tayo. So dito po sa scripture, sa mga nagbabasa, sa mga nag-aaral po, mayroong dalawang pinag-uusapan dito na si Saul bilang hari sa Israel, meron siyang nasasakupang in more than 200,000 soldiers. Also, 10,000 from the Judah, puro po mga soldier yan, na itong pinag-uusapang king and the followers or servants, ang servants, umaasa sila sa king. Like in our time, as a servants of the Lord, umaasa tayo sa ating Savior in the name of Jesus Christ, na ang servant hindi pwedeng iba sa tinuturo ng king or Savior or Redeemer sa time natin in the name of Jesus Christ, sapagkat ang servant, kapag magkamali din yung leader. So kapag ang leader magkamali, ganon din po yung servant. Ngayon, alamin natin kung paano si Saul sa ilang sandali na atin pong talakayin sa maikling oras. Okay. And when they will come to the land of Suf, Saul said to his servant that was with him, come and let us return, lest my father leave caring for the asses and take thought for us. So, ang nasa isip ni Saul sa time niya, this verse 5, yung pag-alala ng kanyang magulang sa kanila, baka kung ano nang nangyayari. In our time, sometimes, ang leader po talagang nag-alala sa kanyang mga servants, sa followers, as a group, na iniisip din ng servant kung ano po ang iniisip ng kanyang leader para sa kanila. Kaya mahirap po maging leader. At ang leader kapag hindi nakasunod sa instruction ng Diyos, magkakaroon po ng malaking problema at the end of the day. So tingnan muna natin sa scripture kung paano po nangyayari dito. Okay. Sa paliwanag po ng banal na kasulatan, sa 1 Samuel chapter 9 verse 5, makikita po natin kung paano po ang pangyayari dito sa time ni Saul, sapagkat kung makikita natin, merong sinabi si Saul sa kanyang mga alagad kung anong duty na dapat gawin, at sinabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 5 pagdating kay Apostol Paul, tungkol po dito, ang sabi ni Apostol Paul,
Ephesians chapter 6 verse 5, ang sabi ni Apostol Pablo tungkol po sa mga alipin or servants. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso ng daya ng kay Kristo. So pagdating sa appointed time, ang servant, susundin niya ang appointed time of God, na ito po ay sinabi ng propeta na pagdating sa ating panahon, lahat tayo ay umaasa sa banal na kasulatan na ang Biblia ay salita ng Diyos na tinuturo sa atin para sa kanyang servant. At ang servant sa time natin ngayon, kailangan silang magtatalima, hindi sila pwedeng lumaban. At kapag ang isang servant ay nanindigan sa aral ng Diyos na ang sinabi, like Saul, kung anong sinabi ni Saul sa kanyang mga servant, ang servant ay sumusunod. Ngayon, ang sabi ni Apostol Paul, servant, be obedient to them that are your masters according to the flesh. So yung appointed time of God through Jesus Christ hanggang kay Paul, hanggang sa time natin, kapag ako at kayo ay tinawag sa paglilingkod sa Diyos to serve God as a servants of the Lord, that is your and my appointed time. Wala na pong another time to observe. And how many couples of years na hintayin ko muna ang 2 years and 3 years. Ngayon, ang sabi niya, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling and singleness of your heart as unto Christ. Ang sabi pa niya dito sa Colossians chapter 3, verse 32. Basahin muna natin yung Colossians chapter 3, verse 32, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, chapter 3, verse 22. Sabi niya dito, servants, obey all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. If you are baptized in the name of Jesus Christ, as servants of God, in the name of Jesus Christ, na si Kristo tumawag kay Paul, si Paul nagpadala ng sulat sa ating time, and we follow the Bible sapagkat ang Biblia ay salita ng Diyos. Tayo ngayon ay nagsitalima bilang servants also sa ating Panginoon. Mga ilipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga iyong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, hindi ang paglilingkod sa paningin, not by sight, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Ang appointed time, if we use calendar and date, kapag ang tao ay may takot sa Diyos, ang appointed time of God, if we use calendar and date, kapag ang tao may takot sa Diyos, hindi niya pwedeng baliwalain ang appointed time. Amen. 23. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Colossians chapter 2 verse 8, come out or lumabas kayo bayan ko, Revelation 18:4, at lumayo kayo at huwag kayo magpailalim sa tradisyon ng tao. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord. Ang paglabas ng tao sa tradisyon ng sanlibutan, do it heartily, ginawa nila sa kanilang puso ito, tulad sa Panginoon, and not unto men. So pag sinabing Marcos chapter 7 verse 9, ang aral na sinunod ng mga tao hindi nanggaling sa Diyos, ito nang nangyayari. Ang pagtaliwas ng tao sa pagsunod sa aral ng tao, laban sa Diyos, hindi po ginagawa ang paglilingkod sa Diyos heartily. Whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Period in colon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso,
na gaya sa Panginoon. Ibig sabihin, pag ginawa ang implementation sa appointed time, wala tayong ibang pattern kundi ang ginawa ng Panginoon. Amen. Even birth, death, and resurrection, Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle, lahat yun nakapattern sa Panginoon. Kailan pinanganak, kailan ang 9 months si Jesus Christ, kailan ang first month of the year through Jesus Christ, lahat yun sa Panginoon. Even the month or date, Feast of Unleavened Bread, lahat po sa Panginoon. Now, how about 15th, 21st century? Sapagkat tayo, alam natin na establish ng Christianity sa bansa natin from 15th, 21st century. Kapag lumaban ang tao sa doktrina from 15th, 21st century, ang tawag sa iyo kulto. Pero kapag wide reader ka sa aral ng Diyos by appointed time of God, also from Genesis chapter 1, from the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, John 1:1, kapag ang understanding ng servants of the Lord from the beginning, ang 15th, 21st century, ang layo ng distansya. Ibig sabihin, ang tao kapag hindi nakasunod sa appointed time of God, since Genesis chapter 1, since the beginning, lahat yun puro fault against the will of God. At dito po ipinakita servant's duty in our time. Ipinakita po na anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Kaya pinagbabawal lahat yung sistema ng scribe and Pharisee, huwag nating gayahin yun. Kung magmayabang ka lang ngayon, sa time ngayon, pagmayabang mo na si Jesus Christ. Kung mayabang ka sa lahi mo, kung anong lahi mo, hindi ka makapagsalita. Pag hindi ka talaga magyayabang, tigilan na natin yung yabang na ipagmalaki na natin si Jesus Christ to save and to redeem by His appointed time, mula sa propeta hanggang kay Kristo, hanggang sa mga apostol, hanggang sa time natin, kung magmayabang ka lang sa tama ng pagmamayabang. And this is our duty as a servants of the Lord. So, ang faithfulness po, ibinigay ng Diyos sa time natin, like 1 Timothy chapter 6 verse 1. Okay. Tingnan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo, sapagkat siya po ang eksperto dito, leading by the Holy Spirit, na nagsasabi po tungkol dito. 1 Timothy chapter 6 verse 1. Ang sabi sa Tagalog, ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapas tangan. Anong sabi? Ang lahat ng mga alipin na nangasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan, upang ang pangalan ng Diyos at ang aral ay huwag malapas tangan. At ang mga may Panginoong nagsisampalataya ay huwag mayamot sa kanila, sapagkat sila'y pawang magkakapatid, kundi bagkos paglingkuran nila silang mabuti, sapagkat nagsipanampalataya at mga minamahal, mga nagsitanggap ng kapakinabangan, iyong ituro at iaral ang mga bagay na ito. By appointed time of God, through Jesus Christ, si Apostol Pablo nagpaliwanag sa ating panahon, sapagkat sa dispensation of the Holy Spirit, ang time ni Paul at ang time natin ay iisa. So panganib sa mga servants or followers of God through Jesus Christ sa time natin, kapag tayo po ay inupuin lang na pastor or bishop or cardinal by the system of men, not by under Acts chapter 20 verse 8, ang appointed time pwede pong masaluuna yan. And how many servants of the Lord in our time? Thousands, millions of servants of the Lord.
napasunod nyo yun sa sistema ng mga leader kung ano pong pinaiirag. So lahat po umaasa sa Diyos. So lahat itong umaasa sa Diyos ay hindi nakapattern sapagkat yung appointed time of God, if you use calendar, Hebrew and Gregorian calendar, hindi na po nasunod ang Biblia, ang nasunod na po yung mga tao. Ang sabi ng Scripture, huwag niyong sundin ang sinasabi ng tao. Ngayon po, pag nakatakda ng Merkulis, ginagawa ng Huwebes. Pag nakatakda ng Biyernes, ginagawa ng Lunes. What happened the appointed time of God? The appointed time of God, like Moses' time, nakalabas po sila sa Egypt kahit wala silang puwersang gamit para makalabas. By the appointed time of God, ang instruction ng Diyos nakalabas sila. Wala silang galos. In our time, through Jesus Christ, by the appointed time to save and to redeem, hindi po nagligat ang salvation sa time natin. Ang sabi ng mga apostol Pablo, kung walang kamatayan, kung walang kaligtasan, walang kwenta ang kanilang pangangaral. Ngunit sa time natin, bilang servants ng Panginoon, maraming mga karanasan at dinanas ang mga lingkod ng Diyos. Ngunit diniin po sa banal na kasulatan in Timothy chapter 6 verse 1, ang sabi po niya dito, ang lahat ng mga alipin na nasa ilalim ng pamatok ay ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan. Anong ginawa ni Saul sa kanyang time? Ang sabi ni Samuel sa kanya, patayin niyo lahat ng Amalekita. Hayop, lahat ng bagay, lipulin niyo. Wala kayong ititira. Okay, sumunod si Saul. Sapagkat ang sabi ni Samuel, ikaw ay pahira ng langis para maging hari ng Israel. O di, pag ikaw tinawag na king, talagang masaya ka at proud ka sa iyong sarili. Ang instruction ng Diyos kay Samuel, sabihin mo kay Saul, lipulin lahat, walang matira. Tinawag ni Saul ang 200,000 na soldier, ang 10,000 mula sa Judah, tinipon niya lahat. At sinabihan niya ang mga hiniyo, kayong mga hiniyo na madadaanan namin papuntang ilog, umalis kayo dyan. Sapagkat lilipulin namin ang Amalekita, baka madamay kayo. What is the scripture today? Come out among them, away from the Babylon. Baka mahawaan kayo ng salot, Revelation 18:4. Ibig sabihin, ang wrath of God, ang position ng Diyos to those against the appointed time of God. Ang paglipol ng Diyos, may instruction siya like the time of Saul, yung mga hiniyo, pinadistansya sila. Dahil pagsugod nila ni Saul, lahat na makikita nila, lipol nila, ayon sa instruction ng Diyos. Now, anong nangyari? Si Samuel, kinausap ng Diyos bilang propeta. Na parang ganito, anong nangyari Samuel? Bakit hindi nilipol yung hindi sinunod ni Saul ang instruction? Magdamag si Samuel na nanalangin sa Diyos. Pagkapag nanalangin ka sa Panginoon na ganong kahaba, pag sinabing magdamag, kung anong oras nag-pray si Samuel, kung kailan tumapos ang panalangin ni Samuel, doon lang siya tinugon ng Diyos. Sa time natin, actually, we are assuming in 1 minute, 2 minutes sa pag-pray, tinugon ka na ng Diyos. Ngunit, bilang propeta ng Diyos na ginamit sa panahon ng Old Testament kay Saul, pagkatapos ni Samuel sa prayer, ibinigay sa kanya ng Diyos ang puwersa para po lapitan niya si Saul at kausapin. Noong time na pinuntahan si Saul, ang sabi ng mga pumunta si Saul sa isang lugar, sinunda ni Samuel. Noong nakita ni Samuel si Saul, ang sabi ni Samuel, bakit hindi mo sinunod ang instruction ng Diyos?
Sabi ni Saul, sinunod ko naman. Pinatay ko lahat. Ngayon may kinuha ang aking mga alipin, servants. Magagandang klaseng mga hayop. Sabi ni Samuel, ano yung narinig ko? May unga ng baka, may unga ng tupa. Naghugas kamay si Saul na kinuha ng kanyang mga tao, kanyang mga bataan yun. At yung hari na si Agag sa Amalekita, hindi nila pinatay kundi binihag nila. And that is also against the instructions of God. Sa time natin, pastors and the followers, and we have how many churches shall conduct seminars, and these pastors and bishops sa time natin, ang leader, hindi pwedeng pabago-bago ang isip. Dahil ang servants po nanindigan yan sa instruction ng leader. Ngayon, sa time na to, diniin ni Saul na ang kanyang mga servants, soldier, ang gumawa ng ganong instructions. Sipin niyo po, anong reason ng mga servant? Ikaw ang nagsabi, itong gagawin namin, di susundin namin. And yet, yung instruction ng Diyos kay Samuel, hindi isinunod ni Saul. Ang sabi ni Samuel bilang propeta ng Diyos kay Saul, mula ngayon hindi ka na hari ng Israel. Ang parusa ng Diyos kay Saul, yung tanggalin siya sa pagiging king. Sa time natin, if you are a pastor or bishop, kapag wala ka ng understanding, wala ka ng revelation, labas ka na sa appointed time of God. Yan po ang pinaka-problemang malaki kapag meron ting sinuway sa Diyos. Ngayon, ang ginawa natin like Hineo, lumabas tayo sa sistema ng traditions of men. And anytime, ang wrath of God, in His position, in His appointed time, anytime pwedeng mangyayari po. Maging bansa, maging grupo, maging individual, sapagkat walang kasiguraduhan ang buhay ng tao sa ibabaw ng daigdig nito unless na sumusunod tayo sa appointed time of God. Who is the appointed time of God in our time? Jesus Christ. Sino ang propeta? Si Jesus Christ. Sino ang apostol? Si Jesus Christ. Sino ang teacher? Si Jesus Christ. Sino ang evangelist? Si Jesus Christ. Sino ang teacher? Si Jesus Christ. Therefore, lahat ng tao susunod by His appointed time. Kailan ang buwan na kanyang kapanganakan? Kailan ang buwan at ilang buwan siya bago pinanganak ni Mary? Lahat yon ay nakadesign sa Panginoon. Ang lahat ng paglilingkod ng mga servants of the Lord sa time natin, anong ginawa ni Kristo, yun din po ang ating susundin. Up by the 1521 century. So alam natin mga kapatid, who is the leader and organizer ng movements of born again. Alam natin. Sino yan? Chong Ching Pai. So pag sinabing, are you a born again? Amen. So under ka ni Chong Ching Pai. Tayo, ang sagot natin, tayo pa ay born again. Ang tawag, ang ating sagot, we are Christ believers. Pag sinabi pong Christ believers, you believe the commandments of God, that Christ has followed the commandments of God. We believe and we live also the commandments of God. Pag sinabing born again, Christian, fake po yan for me. Sapagkat pag sinabing born again, nag-claim ka na ikaw ay binago na. Ang sabi ng Scripture, hindi tayo pwedeng magsabi na tayo binago na, kundi yung ibang tao. Pag sinabi mong binago ka na, malaking problema po yan. They are destroying the appointed time of God. Pag sinabing appointed time of God by His Word, ang sinabi ng Scripture, kapag kaliwas ang sinabi ng tao, they are destroying the Word of God. Ngayon, ang sabi ng Scripture, dito sa binasa natin,
Ang servants, kailangan po makasunod sa katwiran ng Diyos na sila po ay napabilang doon sa mga tinawag na mga namuhay ayon sa kabanalan, na dito po ipinakita ang sulat ni Apostol Pablo pagdating sa New Testament, kung ano po ang pagkasulat ni Apostol Pablo in chapter 1, verse 9. Okay. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi, na siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu, sa ebanghelyo ng kanyang anak, na walang patid, na aking kayong binabanggit sa aking mga panalangin. So by His appointed time as a servants of the Lord, sa sulat ni Apostol Pablo, tayo sa panahon natin as a servants of the Lord, tayo ba'y nanalangin, nag-pray sa ating bansa, baka pinagpipray lang natin yung ating congregation lang. Okay? Yung grupo, yung advokasya mo lang ang iyong pinagpipray. Kundi as a servants of the Lord, ang pinagpipray, like Paul, ang lahat ng tao, ang bansa, ang sino man, ipinarating niya sa Diyos. Ngayon si Paul, by his appointed time, through Jesus Christ, malamang pinakinggan siya ng Diyos. At itong mga prayer niya na pinakinggan siya ng Diyos, ito na yung nangyayari sa ating bansa. Dahil meron ng mga saint, lingkod ng Diyos na nagpaabot sa Panginoon, itong yung mga nangyayari. Like, sabihin mo sa Panginoon sa panalangin, Lord, paano itong mga taong sumusuway sa appointed time of God? Ano po ang iyong plano dito? Ano po ang iyong panukala dito na sinusuway ito ng tao? So alam natin ang wrath of God, like the time of Paul, ang instruction ng Diyos, yung lahat ng mga hiniyo, pinaalis po sa dadaanan nila ni Saul. Sabi ni Saul, umalis kayo sapagkat madamay kayo sa aming pagsalakay sa mga Amalekita. At lahat po nangyari at hindi pinatay nila ni Saul yung haring si Agag at yung mga importanteng nakikitang mga magagandang klaseng mga hayop, yun po ay binihag nila at siyang dahilan na si Saul ay tinanggal bilang hari ng Israel. Ngayon, ang pinakita po dito sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, and when they were come to the land of Zoph, Saul said to his servant, ang leader na si Saul, nagbigay ng instruction sa kanyang mga servant. In our time, as a leader, kailangan ang instruction sa mga servant, ang servant susunod. Sapagkat ang servant, pag nagkamali, mali din ang instruction ng leader. Amen. Kaya ang mga leader hindi pwedeng diktahan ng mga servant. Ang head of the church hindi pwedeng diktahan ng mga followers. Kahit anak mo, kahit pinsan mo, kahit asawa mo. Sapagkat ang instruction ng Diyos kay Samuel mula sa Diyos, at sinabi ni Samuel kay Saul, nung sinuway ni Saul na kahit si Saul king ng Israel, walang pakialaman Diyos. Oras na hindi ka sumunod sa instruction ng Diyos, lahat aalisin, lahat ng provision, lahat ng opportunity, lahat alisin sa iyo. Matindi magalit ang Diyos. Kaya po, inalagay dito, to his servant that was with him, come and let us return. May sunod yung mga servant, sunod sila. Yan instruction ng leader. Hindi pwedeng sumuway. Like in our time, anong nakalagay sa saligang batas? So lahat ng tao susunod. Magmula sa Supreme Court hanggang sa barangay, hanggang sa mga purok, susundin yun. Kaya kapag may alam ka sa batas at hindi ini-enforce ng mga leader, mag-isip ka, ba't ganun? Nasaan yung batas? Akala ko ba curfew ng 10 p.m.? Bakit hindi nasunod? So nasaan ang enforcer? In our time also, yung appointed time of God based on the scripture, Abib is the first month of the year. Sa time natin, ang first month of the year sa Gregorian calendar is January. So pag tinignan natin, which is good for a human, as a human being today, which is good.
Ngunit if we took appointed time through Jesus Christ up to Apostle Paul in our time, ang instruction ng King and Lord of Lord sa time natin by His kingship time, like 1,000 years, millennium, sa paghahari niya, kailan magsimula, walang nakakaalam. Sa coming of the Lord, kailan magsimula, walang nakakaalam. Sino na nakakaalam? Yung Diyos. Ngayon sa time natin, as a servants of the Lord, sinong nakakaalam kung anong instruction ng Diyos? Yung leader. Pag binigyan ng leader ng instruction ng Diyos at yung leader hindi nakasunod sa instruction ng Diyos, hanggang sa kamatayan niya ang galit ng Diyos. Sabi ni Paul, body, soul, and spirit, that ng buo. Paano maging buo yung katawan? Kung ang katawan nasunod sa lust of the flesh, sa sistema ng daigdig, nadala sa instruction ng tao, sa kamag-anak, sa kapatid, sa pinsan. Sige, sundin ko na lang kasi kamag-anak ko naman ito, baka layuan ako. Mostly in our time, ganyan po nangyari. And God warning to those leader in our time in any churches na mag-ingat na tayo sapagkat ang edad natin tumatakbo. Ngayon sa tingin natin po, this is against the will of God. Ngayon pa lang, baguhin na natin ang sistema. Huwag na natin hintayin ang panahon na ang Diyos pitikin ang ating mga tainga. Diyos na yan. Hindi tayo naglingkod sa tao, kundi sa Diyos. Nilinaw ng Scripture. Sa verse 5 ng, balikan natin yung 1 Samuel chapter 9, verse 5, bago natin puntahan yung isang Scripture. 1 Samuel chapter 9, verse 5. Nang sila'y dumating sa lupain ng Su, ay sinabi ni Saul sa kanyang bataan na kasama niya, halina at bumalik tayo. Sumunod ba ang kanyang bataan? Sumunod sa kanya. Sapagkat ginagalang ng mga servants ni Saul na si Saul ay hari ng Israel. At walang sinumang lumalaban sa hari na itinakda ng Diyos sapagkat si Saul ay binasbasan, pinahiran ng langis na maging hari ng Israel. Don't touch the anointed one like the time of David. Ngunit kahit si David naging king ng Israel, maging si Saul, hindi pinalagpas ng Diyos ang kanilang pagsunod sa Diyos. Tinanggal si Saul bilang king, mabuti na lang si David nakakapit sa tainga kumbaga. Dahil kahit namatay ang unang anak nila ni David kay Bathsheba, ang pangalawang anak nila nagsuffer din. Bakit? Si Solomon nagkaroon ng ganong karaming mga anak. At ang sabi ng Scripture, hindi naging masaya ang kanyang mga anak, maging ang kanyang tatay, dahil ang tatay niya noong unang panahon ay hindi nakasunod ayon sa itinakda ng Diyos. Kaya ang mga anak naging masakit sa ating mga magulang, yan po ay mula sa ating mga nino, like Saul, na sila'y nagisnan tayo ng ganong pag-uugali, ganon sa ilalim ng traditions of man, minana nila yon. Lahat nakita natin yan. Hindi problema, kasalanan ng ating mga anak. Tayo ay mayroong pagkakamali laban sa Diyos. And this is our time to change everything through Jesus Christ by His appointed time. Pag tayo ay pinayuhan ng Diyos at dinisiplina ng Diyos at pinayuhan ng Diyos, in-encourage ng Diyos, in-advise ng Diyos, susunod tayo, huwag tayong kukumpla. And that is the perfect will of God. Sabi ko nga, ang pagpapastor, libre, walang bayan. Paano ka mabuhay? Pero dahil sa provision at opportunity ng Diyos through Jesus Christ, ang dating hindi tayo malaga, pinalagahan tayo ng Diyos. May membro kat sa wala, hindi problema yung problema ng Diyos niya. The most important, ipamuhay mo, ituro mo by His appointed time. Aga. Givers ng church, wala kang pakialam dyan. Binigyan ka ng kotse at bahay, wala kang pakialam. Ang pakialaman mo as a leader, as a servant of the Lord, kung anong revelation binigay siya, anong standing binigay siya ng Diyos, yun po ang iyong trabaho sa Panginoon. And yet, lalong pagpapalain yung mga givers sa Panginoon inside and outside of the church kapag ginawa natin ang kalooban ng Diyos
like the time of Jesus Christ, also full, also in our time. Ngayon, umupo ang ating Savior as the King of Kings and Lord of Lords sa kanan ng Ama, ayon sa Hebrew chapter 12. Pag-upo niya, ibinigay sa kanya ang kapalan ng langit at ng lupa after His death and resurrection. Ang langit na kinikreate ng Diyos, ang lupa na tungtungan ng Diyos, ayon sa Genesis chapter 1, ibinigay kay Kristo to judge heaven and earth. Tayong nabubuhay to follow the appointed time of God, tayong mga buhay ngayon hahatulan din ng Diyos. Kung saan ang direction nito, if there is any spiritual understanding from eternity to eternity, babalik talaga sila. Now, nilinaw ni Paul ang dispensation niya sa time din natin kung saan po ang ating direction after in our life above in this earth. Nilinaw ni Paul yun. Okay. Nung pag-upo ni Kristo, under Hebrew chapter 12, umupo siya sa kanan ng Ama, sabi sa Revelation, as a King of Kings and Lord of Lords, ang paghaharian niya yung dumaan sa mahigpit na kapagitian, Revelation chapter 7, verse 4. At itong kapagitian ito, dadaanan ng mga tao na sumusunod sa appointed time of God. Ngayon, ang sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6 sa English Bible, ang sabi sa Isaiah, ayon po dito sa pagkasabi sa chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ito po ang kailangan ng Israel at Palestine. But to those rejected to our Savior in the name of Jesus Christ, there is no Counselor, Wonderful, and Peace, and every nations to those against the appointed time of God. But our nations, as a Philippine Republic, we pray, not only our nations, also the whole universe, na lahat ng tao magkaroon ng takot sa Diyos. Hindi lang sa arm, kundi earthquake, typhoon, boys, grenades, and lightnings. Isang lipat lang kung sa Bisaya ang tao, takot. Pero ngayon po, actually, sa time namin noong 1983, 84, 80s time, or 1975, pag nakarinig kami ng kidlat, takbo kami sa loob ng bahay, nagtatago. Habang umuulan, takot kaming maliligo. Ngayon po, dito sa Metro Manila, kahit kidlat, sasabayan ang malakas ng ulan, mga bata ngayon matatanda, lantad sa kalsada. Walang takot na ngayon sa kidlat. Anong meron? Yes, perfect ang Biblia. Redeeming the time because the days are evil. Ang tao, ang mga leader, mostly sa panahon ngayon, under the traditions of men, wala nang takot, wala nang pakialam sa appointed time of God. Basta ang isip na sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. From 15th, 21st century, lahat din sila sa Diyos. Kaya pag in-encourage mo, Bible study tayo, ay parehas lang yan sa Diyos. 17:21 ng Mateo, hindi lahat nagsasabing Panginoon papasok sa kanan ng langit. Why we are entering the kingdom of God? Dahil ang wrath of God nakaposisyon na. Ang nasa loob ng kaharian ng Diyos hindi matatamaan, hindi mariripon. Kaya ang hiniyo, pinayuhan ni Saul, umalis kayo sa aming dadaanan dahil lilikulin namin ang Amalekita. Anong ginawa ng hiniyo? Nakinig sila sa instruction ni Saul. Nung pinatay nila ni Saul ang mga Amalekita, hindi nadamay ang hiniyo. Also in our time, the wrath of God will become as soon as possible. Anytime today. Kaya po, dito,
ang pag-aaral, ang pagtuturo, kung merong 200,000 na soldier si Saul at merong 10,000 mula sa Judah, pagka pinagsama mo napakarami. In how many century from Saul in our time, the soldiers of God through Jesus Christ is not only hundreds and thousands, also millions and billions of angels will protect us and guide us to serve God every now and then, na siyang mag-protect sa mga physical na nabubuhay ngayon to follow the perfect appointed time of God. Wala kang kakatakutan, namuhay ka na may takot sa Diyos. As a law-abiding citizen, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Basta ang gagawin lang po natin is to enforce what is the prophecy saying, like Daniel chapter 9, "For unto us a child is born." Kapag ang spiritual revelation ipinanganak sa isang church, unawa, "Unto us is a son is given, the government shall be upon his shoulder." The church, the leaders, like Saul, in-enforces Saul as a king of Israel, as the head of the government. Ngunit ang panggoberno ni Saul, hindi sinunod ni Saul ang instruction ng Diyos, tinanggal si Saul bilang king. Now, ano nangyari sa time natin? Through Jesus Christ, ang lahat po ng Levita, mga saserdote, from the Levites, kinuha ang mga saserdote, nag-aral ang mga saserdote, hindi lang 4 years, hindi lang 5 years, hindi lang 6 years, hindi lang 8 years. Pagdating ni Kristo, pinalitan lahat yun under Hebrews chapter 7. Lahat ngayong university, from the Gamaliel, from any university, pinalitan na ni Kristo lahat yun. Propeta, apostol, teacher, evangelist, lahat po pinalitan na ni Kristo, pati teacher. Dahil lahat ng mga nangamatay ng mga saserdote hanggang ngayon, iisa lang ang nabuhay na maguli, si Jesus Christ. Sino ang propetang nagtuturo sa ating panahon? To return God and to implement what is the perfect will of God by His appointed time. Ang propeta, walang iba, si Jesus Christ. Siya lang ang nabuhay na maguli that we have witnessed in more than 500 people. He is our prophet today. Hindi natin matutot ang appointed time of God without prophet in the name of Jesus Christ. At dito po, itinuro sa atin ang kahalagahan ito sa pagsunod sa kanyang katuwiran na ang pamumuhay ng bawat tao bilang lingkod ng Diyos ay nagkaroon po tayo ng patuloy na masidhi na pagsunod na bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. Ang sabi niya dito sa Tito chapter 2, verse 9. Tito chapter 2, verse 9. Verse 8 muna tayo in Tagalog. Pangungusap na magaling, na di mahatulan, upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. 9. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kani-kaniyang Panginoon at kanyang kalugdan sa lahat ng mga bagay at huwag mga masagutin. From Jesus Christ bilang priest ng Diyos hanggang kay Apostol Paul, hanggang sa time natin, tayo nagpapasakop sa ating high priest of our profession. That is Hebrews chapter 3, which is our Lord Jesus Christ. Hindi tayo naging masagutin sa Kanya. Even period, question mark, column, chapter and verses sa Biblia, sa tulong ng Diyos, tinuruan tayo na huwag nating i-reject lahat yun. We respect also the Hebrew calendar. We respect also the Gregorian calendar. Lahat po
para sa Diyos una at para sa tao hanggang sa time natin. Yung desire to place in God, ito yung ating desire sa Panginoon bilang servant ng Diyos. Ngayon, kung tinawag tayo na mag-leader, huwag nating gayahin si Saul. Napabago-bago ang isip ni Saul. Kung tinawag tayong maging pastors and bishops sa time natin, aralin nating mabuti. If there is any doctrine under the traditions of man, tanggalin natin. Actually, ang ating Security Exchange Commission, naghihintay lang po kung anong tama nating gawin. Dahil ang government nag-a-assist po sa lahat ng mga legality, wag lang ang tao sumusuway sa pamunuan ng ating panggobyerno. Lahat po ina-assist para maging maayos. If there is any somebody against the appointed time of God, kalaban nila ang gobyerno, kalaban nila ang Diyos. Tayong mga lingkod ng Panginoon, tinawag tayo sa iba't ibang mga lugar para payuhan ang sinuman na tayo susunod doon sa tinakda ng Diyos. Ngayon, kung problema ang material, spiritual, physical, lahat, kung may kapang mula sa Panginoon, gawin natin lahat para sa kaluwalhati ng Panginoon. Sayang ang buhay na nailaan mo lang in more than 50, 60, 70, mamuhay siyang may reklamo sa buong buhay niya laban sa anumang bagay. Kaya po may rest time. In how many years ang tao na buhay sa daigdig na ito, puro reklamo, puro reklamo. After the time na siya tinawag sa paglilingkod sa Diyos by His appointed time of God through Jesus Christ, ang ating mga bibig itigil na. Sa pagreklamo, sa pagre-react, anumang mga bagay, problema doon, problema dito, pinatitigil na yon. On His appointed time of God, siya na mag-execute sa kanyang kalooban, hindi na po tayo pwedeng magpairal sa ating kaalaman, sa ating pong profession, kundi ito na ang time ng Diyos. Hindi natin kayang lumaban, pero ang Diyos gagawa para sa atin. Hindi natin kayang makipagtunggali, ang Diyos ay gagawa para sa atin. Hindi natin kayang labagin ang kalooban ng Diyos, pero napakahirap gawin. Pero ang Diyos gagawa para sa atin. Si Saul, at sa time natin and every leader, hindi magkakaiba. At ang servants ni Saul nung time na yon, pastors and bishops sa time ngayon, hindi rin magkakaiba. Kaya tinanggal ang leadership ng Levites, pinalitan ni Kristo at manguna sa church ayon sa Ephesians, si Christ ay head of the church. Bawat leader ng mga churches nakapattern kay Jesus Christ. Birthday, resurrection, feast of the Lord, nakapattern kay Jesus Christ. Inalis na lahat yun, pinalitan na ni Jesus Christ lahat. Siya na ang propeta, siya na ang panggobyerno na dapat pairalin inside and outside of the church. And supposedly makatulong sa buong daigdig. Sapagkat without Christ, there is no salvation. Without Christ, there is no redemption. Without Christ, there is no appointed time of God. Kaya ito ating pinasalamatan sa Diyos. From year 2000 up to the present, this 2023, walang sweldo, walang allowance, but by the appointed time of God, malusog tayo, malakas tayo, pinagaling tayo, at lalo pang pinasigla sapagkat ang mission ng Jesus Christ government is not only for a local, also international. Ayon sa chapter 28, verse 19 and 20 ng Mateo, utos ng Diyos sa mga apostol at utos din sa ating panahon. Sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay magkaroon po ng kaganapan sapagkat tayo ay binuksan ng Diyos sa tamang kaisipan na sundin po ang mga itinakda ng Diyos. Spiritually, bodily, physically, financially. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. And happy first day of the week. God bless.